Hi, magandang araw nga po pala sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung naging ganap po namin nung isang araw, kami nila Tikling at saka po nila Roberta. Kami nga po ay nagkape, pumunta po kami ng Tanay. Alam niyo po kahit naman po sinong magulang, kapag nakakasama po ang kanilang mga anak na nagkukwentuhan, nagtatawanan, kumakain, kahit papano, sabay-sabay, pagkatapos masaya, walang problema, kung pinag-uusapan lang, yung mga nakakatuwang mga bagay-bagay, talaga napakaswerte na po at masaya na po ito bilang magulang. For today's video, BIDYOW, tayo po ay magkakape dito po sa halamanan po sa Tanay. Ito nga po't kasama ko si Tikling at saka si Roberta. Kaya sabi ko, susulitin ko po talaga itong araw na ito. At saka i-upload ko po talaga yung naging moment po namin nung kami po ay kumain sa Tanay. Kasi nga po, as lagi ko po sinasabi, mahirap po ito sa sikat ng araw na nangyayari po ito sa amin. Talaga pong minsan ganun po talaga ang pamilya. Minsan hindi nagkakaintindihan, nagkakatampuhan. Lalong-lalo na po talaga ngayon ng mga bata, ang mga millennials. Ay naku, talaga wala naman po akong masasabi kundi intindihin ang kanilang mga nararamdaman at tayo po talaga ang mag-a-adjust po sa kanila. Hanggat kinakailangan natin mag-adjust ay mag-adjust po tayo ng bonggang-bongga. Ito nga po si Roberta at nagugutom. Ito mo naman po ang pasta niya. Yan lang po yung kinain niya. Nagda-diet po kasi ang panay pong exercise niya ni Roberta. Ewan ko po ba sa batang itong hilig po niya mag-diet. Hindi po yan masyadong kumakain ng kanin. Kabaliktara naman po ito ni Tikling. Si Tikling naman po, nakita nyo naman po, may kanin na, may cake pa. Nakita nyo naman po yung kanyang yung kanyang drinks. Talaga napakataas. Kaya sabi ko, ito si Tikling, hindi naman po tumataba itong batang ito. Pero talaga naman pag kumain po yan, ay talagang bonggang-bongga talaga. Samantalang kami ni Roberta, kumain lang ng 3 beses sa isang araw, ay makikita na po namin ang improvement ng aming katawan na medyo lumalaki-laki na. Pero ito si Tikling, ayan, nakita nyo naman po, katatapos lang po ng kanin, ayan, kumakain na naman po siya ng cake. Ayan, ang sarap ng subo ni Tikling. Kain po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord sa biyaya. Ayan si Roberta, kitang-kitang pagsubo ng carbonara, nahihiya nga po siya. Kasi nga po may camera po talaga sa harap namin. Alam niyo po ba mga mare, simula po nung nag-Facebook pa ako, simula April 14, I think 13, na magsimula pa ako mag-upload ng mga video po namin, ay talaga lahat po ng galaw po namin dito sa bahay ay talaga binibidyoan ko nga po dahil sabi nga po dapat kailangan daw po ay original content. Kaya ito naman si Inday mas nuring bata, kaya lahat lang po dito mga umpisa pangalan po ay talagang mga nahihiya po talaga sa camera. Pero ngayon talagang wala na, hindi na po sila nahiya sa camera at nakikijoin na nga rin po ito sa nga to si Roberta. Dati kapag kinukuha na mo yan ng picture ayaw na ayaw niya po niya talaga, pero ngayon ayan na, sumasali na po siya sa mga vlog ko at kung ano pa nga pong ginagawa ko. Ayan, talagang feel na niya na magpakakuha ng video. Kaya ito naman si Tikling, sige, hindi na rin yan nahiya. Ayan niya po si Luisito, nakita nyo naman po ang aming batang bulilit ay kasama po namin sa Tanay. Ayan niya po, hindi po yung kumain ng kanin. Kumbaga cake lang po talaga yung kinakain niya. Isa din po ito sa mahilig sa mga ganyan. Bata pa naman po. Medyo kinokontrol din naman po yan ang pagkain po ng matatamis. Dahil syempre, bata pa nga po, baka po masira ang ngipin. Kaya medyo hindi po yan lagi pinapakain ng mga ganyang pagkain. Pero syempre kapag nasa labas, ayan, pinapakain po namin yan. Kasi syempre pag sa bahay naman po ay bihira nga po kami makabili ng ganyan. Kumbaga sa isang taon kung sino pong may birthday, doon lang po kami bumibili ng mga ganyang pagkain. Pagpasensyahan nyo na nga po pala kung bakit po mahaba itong video pong aking i-upload ngayon. Dahil nga po bihira nga po ito sa sikat ng araw at saka nga po talagang moment po talaga namin itong 3 ay 4 kasama nga po itong bulilit. Kaya sabi ko hindi ko palalampasin yung aming ganap na nangyari doon sa Tanay. Ay talaga naman lahat po ng pwedeng pag-usapan tungkol sa mga buhay-buhay lang naman po namin ay talaga naitanong ko po talaga sa kanila kung ano ba mga plano nila sa buhay. Siyempre at mga nagkakaedad na nga po, kaya po tinanong ko, ito naman pong dalawa kapag kinakausap ko po yan, dinadala ko po yan sa mga ganyang kainan. Kaya minsan po sino pong available ay talaga kinakausap po sila ng masinsinan. Talagang heart to heart po ang pakikipag-usap po sa mga yan. Dahil syempre baka ay naakala nila porket busy po ako sa trabaho ay hindi ko na po sila iniintindi sa kanilang mga nararamdaman at kung ano mga plano nila.
Kaya pag ganyan po, lumalabas po kami at kinakausap ko po sila sa mga problema nila at kung ano naman po ang mga pinagagawa nila sa buhay at sinasabi ko po sa kanila kung ano mga dapat gawin at kung ano mga dapat hindi gawin. Dahil ito nga po ang magiging kahinatnan. Kaya ayan naman yung dalawang yan, ay nakikinig naman po yan. Pero syempre, mas more nagtatampo sila dahil syempre ako nga po, dahil mag-isa lang po ako kumakayod sa buhay. Akala nila wala po akong time pero hindi nila alam na kahit ano man po ang ginagawa ko sa buhay ay talagang hindi po sila nawawala sa isip, sa puso ko, araw-araw, minuto, segundo o kung ano pa man po. Pero talagang hindi sila pwedeng mawala sa aking isip kahit po ako ay busy po sa trabaho. Flex ko lang po talaga itong si Roberta. Talagang natutuwa talaga kami. Nakita nyo naman po ang aming suotan ni Tikling na nakapadyama kami, naka-t-shirt. Tapos ako nga po, ito nakamahaba pa nga po ng suot. Pero ito naman si Roberta, ay ewan ko po ba, bakit po ito naka-crop top? Umuulan po nung time na yun pero naka-crop top, naka-short. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit ganyan po ang suotan niya. Kaya kinakantsawan niya siya ng atin niya na baka nga po kabagin siya sa suot niya. Kaya tawa po kami ng tawa nung kami pa ipapunta nga po ng Tanay sa suotan niya ito ni Roberta. Tumambay nga po sila ng medyo matagal sa SSS. Pasensya na nga po pala. Hindi ko na nga po ito mag-voice over po lahat. Pero i-upload ko lang po talaga at ito po magiging remembrance ko po sa kanila. Hanggang sa pagtanda po nila, sana wag po ito mawala itong video na to at ipapanood ko rin po ito sa kanila at sa magiging anak ni Roberta. Ayan nga po, nakita niyo naman pong itsura ni Roberta dyan. Natutuwa lang po talaga ako dahil bihira ko lang po talaga makita nakangiti yan nakasama ko dahil usually po iyan si Roberta ay lagi nakasimangot. Ewan ko ba, kaya masaya po talaga ako. Siguro, normal lang po talaga ito sa mga magulang na pag nakakasama po ang kanilang mga chikiting nagkukwentuhan, nagtatawanan, ay talaga namang hindi mo maintindihan ang iyong nararamdaman. O, di po ba? Ito talaga si Tikling. Habang kami nagkukwentuhan o kung ano man mga ginagawa namin, nakita nyo naman po talaga nag-over the backwood pa talaga si Tikling sa cake sa pagkuha. Kita mo, yan na naman. No? Talagang dami niya po talaga nakain pero usog talaga ito si Tikling. O, kita mo, talagang todo kwento talaga siya sa kapatid niya. O, yan. Isa pa tong si Luisito. At talagang cake, gustong-gusto po nila yung cake na napili ko nga po, nabili ko sa kanila. Pero sa totoo lang po talaga, yung cake na yan, napakasarap. Hindi po siya masyadong matamis, hindi po siya nakakaumay. Tamang-tama lang po talaga doon sa pinartner po namin na kape. Kasi yung kape medyo mapait po siya, hindi po siya matamis. Kaya pinili ko po yung ganyang cake. Iniisip ko po kasi yung cake na yan ay sobrang matamis. Kaya sabi ko kape ang piliin natin. Iced coffee nga po yung pinili nila. Ako naman ay hot coffee naman po ang pinili ko. Pero nung natikman po namin yung cake, sabi ko nga ay hindi po pala siya matamis. Kaya akmang-akma po doon sa kape ng mga pinili po namin. Ayan niya po si Roberta kung ano na naman po ang kanyang mga naging reaction. Pero talagang sinenter ko po talaga yung camera dito sa dalawang ito. Dahil natutuwa nga po ako dito sa tatlong ito. Ayan, nakita niyo naman po si Luisito, yung batang bulilit. Talagang kain siya ng kain. Ayan nga po pala yung aming apugan. Ayan, ang aming Luisito. Ay, nakita niyo naman po. Simula po nung ipinanganak yan. Hanggang ngayon, talaga may mga video po yan sa akin. Ayan nga po. Ayan, medyo malaki na nga po talaga siya. Grade 1 na nga po yan. Ngayon ang aming apugan na Luisito. Actually, meron pa nga po yan isa na apugan namin. Ayun naman ay si Althea. Ayun naman ay wala pa po dito sa amin. Ayan, hinarap ko na nga po sa amin ng camera dahil ito nga pong dalawa. Ayan na nga po, nakita nyo naman si Tikling. Daan lang po talaga ako sa kwento pero naubos niya po talaga yung cake ko. Ayan, nakita nyo naman po talaga siya umubos ang pagkain ko. Tumitingin pa nga ito si Roberta. Gusto rin yata ng cake. Kaya lang nagda-diet siya. Pinipigilan niya yung sarili niya. Alam niyo po kami, pag lumalabas po talaga kami, ang in-order po namin pagkain ay yung mga gustong-gusto po talaga namin. Hindi yung takaw mata lang. Kasi nga po minsan yung mga pagkain pag in-order namin na hindi po namin kinakain. Kaya minsan inuuwi po namin sa bahay. Kaya sabi ko dyan nung kami ay kakain, mag-order lang tayo yung kakainin lang nating 3 or 4. Sabi ko kasi si Luisito ay subuan na lang natin. Ayan. Kaya buti na nga lang po yung mga in-order lang po namin dyan ay kape lang po at saka cake. At saka nag-order po ng kanin na ham lang din po ang ulam. Ayan nga po si Tikling. Nakita nyo naman po, dinaan lang ako sa kwento. Ayan, naubos niya nga po yung cake ko. Siya rin ang umubos ng aking order. Samantalang itong si Roberta, todo poise pa siya, o diba? Pinipigilan niya sarili niya sa cake, pero alam niyo po ba dito sa bahay, pag bumibili po kami, pag may birthday, kumakain po yan, kaya lang ngayon todo exercise po yan.
Kaya hindi po siya masyado nagkakain ng mga matatamis. Alam niyo po ba mga mare, kahit iyan lang po ang in-order namin sa halamanan, ay talaga namang inabot kami ng halos 2 o 3 oras po yata na nakaupo sa halamanan dahil sa kwentuhan nga po namin ay talagang sinulit ko po talaga yung time nitong dalawang ito na makakwentuhan. Kaya tingnan mo po si Roberta, talagang may paisip-isip pa habang sumasagot sa amin. Ayan nga po, di po ba talaga nagkwento na siya? O itong dalawa, o gatulis-tulis nga po ang uso ni Tikling sa kakakwento nga po ng mga pangyayari, ng mga nangyayari sa paligid po namin. Kaya nga po si Luisito ay bigla na nga lang po lumabas. Iniwanan niya po kami sa loob ng kainan. Kaya hinayaan lang po namin at nandiyan lang naman po yan sa tabi, sa loob din po ng kainan. Ay namamasyal lang po yan na nga po. Lumabas na nga po si Luisito, nataranta na nga po si Tikling kung saan nagpunta. O talagang yung time na yan talaga sinulit ko po sa kanila dahil para wala naman po silang masabi na wala na akong panahon sa kanila at hindi ko sila nakakausap. Kaya sabi ko nga sa kanila nung time na yan na nakakausap ko, dapat pala sa isang buwan ay dapat ay nilalabas ko sila o kaya sa isang linggo, isang beses nilalabas ko sila at kinakausap sila ng masinsinan para naman masabi nila na hindi lang puro trabaho ang ginagawa ko sa buhay. Dapat talaga ay minsan tinatanong din po natin ang ating mga anak at binibigyan natin na kung anong pa nila mga dapat gawin. Iyan nga po ang sinasabi ko po sa kanila. At ito nga po si Tikling biglang tumayo dahil ito nga po si Luisito ay talagang napakakulit talaga. Ewan ko kung saan po ito nagpunta. Tinanap na nga po ni Tikling. Kaya sabi ko nga yung time na yan, kailangan meron ako sa kanila sabihin ng mga mahalagang bagay na pang aming 3 lang. Kaya mabuti na nga lang po at nakalabas kami. Kaya lang itong dalawang ito, kapag kinakausap po ng mga masinsinan, ng mga itsura ng mga mukha nitong dalawang ito, minsan pagtatawanan nga po ako dahil hindi nga po kami sanay ng mga seryosohan ng mga usapan. Kundi puro tawanan nga lang po talaga. Kumbaga ayaw po namin ng mga stress. Kumbaga ang gusto lang po namin mga relax lang. Dahil ang problema po dapat ay hindi dapat pinoproblema. Kumbaga solusyon po dapat ang i-priority, wag po ang problema. Kung may problema man po, ang pag-uusapan dapat solusyon na. Kasi kung nangyari naman po, ay dapat ang gagawin na lang po natin ay ang solusyon sa problema. Ganyan niya po ang ginagawa ko po sa kanila. At saka sabi ko nga sa kanila, ang buhay ay huwag niyong madaliin. Sabi ko nga, dahil ako nga nakatapos ako ng pag-aaral, ilang taon na nga din ako bago nakatapos. Kaya sabi ko sa kanila, enjoy nyo yung life niya, bata pa kayo, kung anong gusto nyong gawin nyo na dahil kapag kayo nagkaroon ng pamilya, ng totoong pamilya ay hindi nyo na magagawa lahat ng mga gusto nyong gawin. Dahil syempre ipapriority nyo na yung pamilya nyo. Kaya ito nga si Tikling at saka si Roberta ay talagang kinakausap po. Kaya lang ito si Tikling talagang walang ibang importante talaga kung hindi yung cake na in-order ko. At sarap na sarap nga po siya. Nakita niyo naman po, naubos niya po talaga yung cake na yun. Ay, tawag na naman siya ng tawag kay Luisito. Sumasakit niya ang ulo ni Tikling sa Luisito namin. Ay talaga napakaligalig po talaga ni Luisito. Ayan na nga po si Roberta ay talaga na, ayan, ay pinapaliwanag ko nga po sa kanila kung ano mga dapat namin gawin. Pero sa totoo lang talaga, hindi ko maintindihan ka talaga kay Tikling lahat ng pagkain namin. Parang siya lang ang nakaubos. Dinaan lang talaga kami nito sa pakwento-kwento talaga ni Tikling. Ayan nga si Roberta pagkatapos kumain ng kanyang in-order ay hindi na po talaga yan kumain ng iba po. Ayan nga si Tikling. O ayan, busog na yan si Tikling. Kaya umaanggulo na talaga sa camera. Yan, nangangamot na ng ulo yung isa kasi paano nga po, kami pong 3 dyan ay wala pa pong ligo. Mga bagong gising lang po talaga kami dyan na pumunta po kami ng Tanay. Hindi pa po kami mga naliligo lahat. Kaya kung makikita nyo po sa aming mga itsura ay talagang wala pa pong mga ligo yan. Ako nga po parang nilalamig pa. Kasi nga po maulan nga po nung time na yan nung pumunta po kami ng Tanay. Kaya ewan ko po ba ito dito kay Roberta ay naka-crop top pa nga po eh. Eto nga po pala si Roberta ay kumukuha po yan ng nursing. Tapos ito naman po si Tikling ay kumukuha po yan ng education. Medyo nag-stop lang po sila ngayon pero sana sunod na taon ay makapag-aral na po yung dalawang yan. Kaya ko po lagi silang kinakausap na sabi ko nga po sa kanila, i-priority nyo yung pag-aaral nyo. Hindi dahilan na mahirap ang buhay, hindi dahilan na may pamilya na kayo kaya kayo mag-i-stop ng pag-aaral.
Dahil sa mga magulang po, ang tanging kayamanan lang po na bibigay po sa mga anak ay ang edukasyon. Iyan lang po talaga ang pinaka-the best na kayamanan na may bibigay po sa mga anak, ang makapagtapos po sila ng pag-aaral o kaya edukasyon para po sa kanila. Dahil sa totoo lang naman po, hindi naman po ang makikinabang dyan ang magulang, kundi ang mga anak din naman po o sila din po kapag sila ay nagpamilya. Kaya lagi ko po talaga din sinisiksik sa isip nila na tapusin ang kanilang pag-aaral at iyan po ay may bibigay din nila sa mga anak nila, ipapasa din sa mga anak nila na kailangan din magtapos ang pag-aaral para maging maayos ang buhay. Pero meron din naman po mga hindi nakakatapos na talaga maayos din naman ang buhay. Pero para sa akin po, basta ang gusto ko po dito sa dalawang ito ay may kanya-kanya naman po tayong opinion, ay makatapos po sila ng pag-aaral. Sa bawat magulang naman po ay may kanya-kanya po tayong pananaw, nasa atin naman po iyon kung paano po natin palalaki ng ating mga anak. Pero para po sa akin, ang pinaka-the best at pinaka-yaman ng isang magulang na bibigay sa anak ay ang edukasyon, ay ang makatapos po sila ng pag-aaral at magkaroon ng takot sa Diyos at lahat ng magiging desisyon nila ay sana manggaling kay Lord para lahat ng magiging desisyon ay tama po lagi at hindi sila magkakamali at lagi silang gagabayan. Iyan po lagi ang sinasabi ko po sa kanila at magkaroon sila ng respeto sa bawat isa, kung sino man at kung ano man ang makakaharap nila ay respeto po nila. Iyan po talaga yung lagi kong binibilin po sa kanila. At maging responsable sila sa buhay nila, lalong-lalo na sa mga desisyon na gagawin po nila. Napaka-sweet po talaga nito ni Luisito. Panay nga po ang halik-halik nito. At lagi nga pong inaasar itong tiyahin niya. Nakikita niya naman po. Talagang kanina pa po yung kinukulit ang tiyahin niya. Lagi talaga silang mag-aaway ng tiyahin niya. Kumbaga nagbibiruan lang po naman silang dalawa. Yan po yung lambingan nilang magtiyahin lagi kapag magkasama po sila. Ayan na nga po, talos wala na nga po kaming pagkain. Naubos na nga po lahat yata ni Tikling. Kaya ayan na yung pamangkin. Nanggugulo na nga talaga sa tiyahin niya. Ayan, naubos na nga po yung cake. Ayan na, nandyan na nga po. Tubig na lang po natitira sa amin. Kasi nga yan niya po si Tikling, dinaan lang po kami sa pakwento-kwento. Kaya naubos na nga po yung 2 slice na cake. Akala mo naman talaga marami kaming in-order, kundi 2 slice lang po. Lord, maraming salamat po sa biyaya na binibigay niyo po sa amin araw-araw, good health, at hindi po niyo po kami talaga pinababayaan. Sana wag niyo po kami pababayaan at gabayin niyo po kami lagi.